Jacket ka na lang. Ano ba ito? My goodness. Nagkakilagyan din nila ng ano, ng fair warning electric fence. Oo. Kahit naman ako, ganyan yung bahay ko, lalagyan ko. Pero ano, yung iba kasi, parang hindi naglalagay ng walang pasin lahat. Well, on the first place, dapat wala ka naman dun. Di ba? Pero siguro nilagay sa batas, lagyan mo. Sign. Para kung may nagnakaw na kuryente, Oo, hindi mo Kasi kargo. ang mangyayari niyan, may nagnakaw sa'yo, namatay, kargo. Oo. Parang yung bisikleta, parang yung bisikleta lang. Hindi nga, nasa I don't know. batas yun. Pag Hindi, mo nilagyan trespassing yun Hindi, eh. pero pag hindi mo nilagyan ng No, regardless, trespassing yun. Pero halimbawa, nadisgrasya dahil nakagat ng aso, bata, Siyempre, nasa bakuran mo, yun, may cargo mo yun. Pinag-usapan lang natin yung Ang fence na yun. Na kuryente siya Dip- pag-attempt niya. Magnakaw. Siguro ang pwede niyang gawing alibi is kinukuha niya yung bola or Pag bata kinukuha yung bola, confirm, medyo may pananagutan ka, pero I don't know, hindi ko. So, yun na nga para kasing unsightly tingnan yung orange na signage na yun. So, parang hindi siya aesthetic tingnan ba? Parang ganon, di ba? Walang Orange pa na parang para tuloy may banderitas yung para Asawa yun, may banderitas yan yung bahay mo. yan yung hinabol pa niya eh, yung ibis na papasok na ako kanina eh. Binuntutan pa niya yung humps yun ha. Technically dapat naka-lowered siya mukhang maingat na ingat siya sa sarili. Kasi parang maraming nakakalusot sa yan sa batas na yan eh. Parang ang galing gumawa ng loophole. Yung pinanonood ko nga kahapon. Nasa 50 plus na yung lola na talaga siya. Puti. Tawag niya sa mga neighborhood is the Karen. Diba ganun sa US? Ngayon, parang may against siya sa mga itim. So, ayaw niya ng maingay, ayaw niya. Yung mga bata naman, naglalaro lang. They're just being children, sabi ng police. Tawag ng tawag sa police. Nagtitrespass daw. Siya tong nagbibitaw ng N-word. Inagano niya. Masasakit na salita. Hanggang sa sabi nung nanay, huwag niyong papatulan, isumbong niyo sa akin. Kami mga adulta mag-uusap. Hanggang sa nag-escalate eh. Parang it's over the course of 2 years. Merong 4 to 6 different months. May time na hindi na nga pinapansin ng pulis. Kasi nga talagang parang unreasonable naman kasi yung at in the first place, yung yard hindi niya property yun. Ang property lang niya is yung bahay at saka siguro yung a little bit sa front niya. Nilagyan pa nga niya ng nilagyan pa niya ng fence. But even then, ayaw niya ng maingay, ayaw niya nagsisigaw, nagkakasiyahan yung mga bata. Nagkataon naman mga itim yung mga bata. Sa amin nga, di ba? Mga bata kami. Pagdating mo sa harapan ng bahay na yun, kahit takbuhan ka, talagang titigil. Obviously, disturbed na yung lola. Mayroong incident pa nga na nagpanic daw siya kaya daw niya sinira yung gate naman sa may isang lugar doon na niram niya yung truck niya sa gate. Tapos sinabi niya, I fear for my life kasi I was raped, sabi niya. So, parang may psychological na sa kanya something. And then 2 years later, one day hindi na niya talaga kinaya yung inis niya. Bumili siya ng baril.
Ay, yun ang ano. Tapos hinahaya-haya na niya, hinaharap. Days before the shootout. Tapos ngayon, as usual, nainis siya doon sa mga bata. Dumating sa point na pati iPad, kinonfiscate niya. Ngayon yung nanay, pinuntahan niya. Tapos talagang kinakalampag na yung door niya. Kasi nga, galit na rin. Parang nag-escalate na rin. Binaril niya through closed door. Ang alibay niya, I'm fearing for my life. Parang Pwede. self-defense. Pwede, kasi bahay niya yun. So, in short, that day, that night itself, nakalabas siya. And for many months, free willy siya. So, talagang sama-sama ng loob. Apat na, nung buong community. Kasi kilala nga nila tong babaeng to na talagang wala lang, parang talagang talagang nananadya rin na grabe yung disbelief na apat na bata na wala ng nanay, free willy itong puting ito. So, Namatay yung nanay? Oh, patay that night. Bakit? Na witness nung bunso, nung pangalawa sa bunso. Ayun yung heartbreaking. Hindi, mali naman Pati kasi. Nung panganay. Dapat Tapos, hindi sinugod. Hindi kinonfront. Oo, hindi sa bahay niya. Pwede sabihin din natin na nag-escalate na rin kasi talaga. Dapat police. Dapat Yun, nagtawag siya ng police. Ngayon, gumawa ng malaking huha ang mga black community. In-involve ang media, in-involve ang church. Everyone talagang. Kasi hindi lang ito isolated incident. Napakaraming case pala na ganun, na kargabyado yung mga yon. Ang daming sa statistics, free willy nga pagka ang nakasakit ganung kulay, ang nasaktan ganung kulay, parang kargabyado. So, di na Netflix hanggang sa nag-build sila ng case hanggang sa nakulong, and then nung final verdict, it is not out of fear. Yung ginawa mong pagbaril through the door is not out of fear. Ang final verdict ng judge, ang galing, is out of anger. Doon siya nakonvict. 25 years. Pero lola na to. Halos lola na. Laki nga ng difference no, from the time siyang nadampot niya. Tapos nung finally nag-appear siya sa court, ang layo ng mukha. Talagang namayat siya. Tapos siguro sinama din siya sa loob, no? Stress. I don't know. Tsaka yung grabe yung strong bond ng community. Kinuha na niya yung things niya dun sa Teka, gusto mo mag-McDo? Dun sa loob. Meron dun McDo? Oo. Oh? Oh, yes. Ay, grabe yung nandun Hindi ako aware. One day, kinuha na niya yung mga gamit niya. Talagang grabe. Talagang pigil na nagpipigil talaga yung community. Pero kung talagang nagpasama siya ng pulis, kasi talagang susugutin talaga siya, imamab talaga siya sa galit talaga. Nakapatay siya. Grabe. Ako ngang nanonood parang Overhead motion detected. Ba usapan pag nakapatay ka? doon ako heartbreaking dun sa bata. Grabe. Sa harap niya. Bumagsak. Ay, hindi na isugod sa hospital. Naman. Along the way, nawala na. Tapos sabi nung panganay, sabi niya, it's my fault, sabi niya, kung hindi ko sana, kung hindi daw nakuha yung iPad niya, buhay pa sana yung nanay niya. Parang ganun, tas sabi kong, Ba't kasi na-CPR kinuha ko na? agad, parang ganun. Ba't naman? Talagang, tapos ito pa yung, yun nga siguro mga 10 years old yung bata si, Isaiah ang pangalan. Isaac. Sabi niya, that night, my mom was shot, sabi niya. I dream of her, sabi niya. As an angel. Ay, Diyos ko po. Makaiyak. More than anything. Ako naman, nakakatawa naman tong
police na to, yung buong sistema ba, kailangan umantong, di ba? Obviously, psychologically bothered, may something wrong na dyan sa taong to, di ba? I mean, Hindi mo naman you kasi don't take action as a community. Bakit hindi mo pwedeng, wala bang lupon doon o yung mga parang, I don't know, parang wala bang, kumbaga sa tribe elders na walang ganun. ayusin natin, huwag na nating patagalin yung problema kasi paulit-ulit na pwede bang magkaroon ng batas na 3 strikes na may nagreklamo, Pwede ganun. gawan natin na ng ano to, Disciplinary case, action. social services na para sa elderly kasi parang lonely din yung lola, parang 'di ba, mukhang legit naman na talagang she's fearing for her life, pero at the same time, bakit mo babarilin through closed door? Sabi nga nung police, ay nung mga attorney, kung may bata dun sa labas, which is parang meron nga. Oh, na-witness eh. Na-witness nung bunso kang Trauma sa kanya. sarado pa ba yung manok? Mukhang hindi na yun matutuloy. Feeling ko lang Daming daming umurong no brand, umalis eh. So, daming umurong na investor dahil sa lintik na ma-involve na lang tayo sa flood control through bamboo propagation. Flood control talaga. Landslide control. wala siguro. Pollution, diba? I-absorb niya yung carbon emissions. Tapos naglalabas pa siya ng fresh air ng mas marami kaysa sa regular plants. Diba? Natural purifier. Linggo. Imaginein mo yung pagka nagkaroon tayo na immerse tayo sa ganun, tapos yung learning natin and to be able to share that, to inspire others, kahit sa backyard lang nila tanim kayo ng bako. At hindi yung clumping lang, para hindi naman siya kasi tinatanong yun ni Tito Bob din na sa mga yung saan ba kasi sabi niya invasive ba yun. Yung Meron siyang pagkamisan, di ba, napag-uusapan natin yung mga gusto nating itanim. Ang number 1 question is it invasive? Kasi baka naman sirain din niya yung imagine mo meron kang bamboo sa bawat property mo. Tayo kung meron sa bahay. Naalala ko nung si Arvin naghahanap ng bamboo para sa ano niya, yung bayog. store. Bayog. Ay. Ay, daw sa shop niya. Halaman. Ang tanim? Parang siguro Pang aste. Patid lang. Hindi ko. siguro gagabi na sila. Baka ngayon pa lang sila pauwi. On the way na sila. Hindi ako kapaniwalang balikan lang. May ilang mileage na tayo? 13,000 pa lang. Mababa yun for Mababa yun. ano na tayo? Ang 3 years na uy, tayo? ang daming tao. Oh, gulat ka. Matong sa Ang taas. normally kasi 1 year 30K. No way. Oo, yun yung parang Sa usage na ganitong klaseng utility. lahat ng sasakyan. Regardless. Yun yung sabi ni tatay. So that's good. Good or bad? Depende. So hindi siya laspag. Oo, hindi siya laspag. Pero hindi naman siya nai-stack. Hindi rin Hindi. maganda Oo, na-i-stack. bakit yan? Nagagamit naman natin to once or twice a week. So, Yun na.
Daming tao. Ang Wala na meron. yung parking natin. Ano ba ngayong linggo? Mga nag-church. I feel like. Sa church, ganitong oras. Yung mga praise and worship. Gusto mo sa taas? Ay, mas mahirap. Wala no. Hindi ba alis na to si Manong? Ayun, sa dulo. Kailangan maglakad-lakad tayo ng konti. Abangan mo na lang ako dun sa pagka sa grocery. Okay lang naman, no? Doon tayo maglo-load. Hindi ka na ay, deli. Dito labas mo kanto. Gaya ng dati, naalala mo nung sinalubong kita doon sa corner? Mahirap pa yun. Ay, dito na lang. Mag-load na lang tayo dito. Dito ba earthquake po? Hindi. Sa nakakita mo ng mga niya. Pero kaya nyo withstand siguro hanggang intensity 5, no? 6. Pero pag pumalo na ng 7, 8, ibang usapan na yun. Di ba ako nalagpas sa guhit dyan? Hindi. Nakita ko